So, hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. So, mahangin ngayon guys. Ayan. So, nandun yung palay, nakapagtanim na ng mga palay guys. Ayan. So, nga ba magandang pasukin ang negosyong babuyan ngayong 2022? At bakit ito ang isa sa pinaka-promising na negosyo na dapat mong pasukin? Pasok sa top 10 na negosyo na pwede kang umasenso. Ayan, ngayong bagong taon. Pinaka-promising na pwede kang kumita. At pinaka-promising rin dahil napakalaki ng potential guys. So tara, ayan nagsimula, alam nyo naman tong istorya na to. Lagi ko nang sinasabi, nagsimula tayo, maliit na baboy yan. Ayan, sementado na. Ayan, mayroon ng nakalinya dito ng mga future inahin natin. At magbebenta na lang tayo ng konti dito. Ayan, magbebenta na lang tayo ng mga supply natin. Mga next 2 weeks. Tapos magdi-deliver na ulit ng panibagong batch ng 10 at another 10 naman. So halos 20 na patining yung soon to be na nandito. Tapos nandito naman yung 4 na inahin natin. So ngayong araw na to guys, pag-usapan natin yung 2022 future dito sa negosyong babuyan. At paano ba natin masasabi na pwede nga tayong umasenso ngayong 2022 sa mga OFW, mga negosyante o doon sa mga potential na gustong magnegosyo, mga backyard hog raiser na konti lang yung puhunan. Paano ba natin paiikutin ang pera natin sa babuyan? Kaysa ilagak natin guys sa bangko, magnegosyo na tayo. Pero kung talagang wala tayong option, ilagay muna natin sa bangko. Ayan, mamili lang tayo na bangko na safe. Ayan guys. So ito guys yung mga future inahin natin. Ayan, napamilihan na natin guys. Ito, namamahinga na sila dahil kakakain lang nila guys. At ito naman yung iba nating mga alagang baboy, nandito yung iba. At ito pa yung iba guys. Ayan. At ito pa. So kakakain lang guys, kaya ganyan. So tara guys, pag-usapan natin dyan sa mga katropa natin, mga kabady natin. Ayun, shoutout sa inyong lahat. Sa mga OFW na nagbabalak at gustong magnegosyo, mga katropa natin na konti lang yung puhunan. Ayan, mga katropa natin na wala pang masyadong kaalaman, kahit tayo unti-unti pa rin tayong natututo sa pamamagitan ng siyempre pakikipag-usap sa mga katropa natin. Ayan, pagbisita sa mga katropa natin na may babuyan, mga kaibigan natin na mga technician, ayun, mga kaibigan natin sa mga feeds companies. Ayan, so shoutout sa inyong lahat at siyempre sa mga negosyante. Ayan, lagi nating kasama, lalo na kapag bumibili tayo ng mga feeds. Ayan. So, importante sa atin yung tulong nila. Ayan. So, mga katropa natin ng mga yan. Paano ba tayo aasenso ngayong 2022 sa pagnenegosyo ng negosyong babuyan? So, alamin natin magkano ba yung dapat nating ilan at magkano ba yung pwede nating kitain. Okay guys, kung kayo ay backyard hog raiser, mga baguhan sa pagnenegosyo, kung kayo ay may sapat na pera, halimbawa meron kayong 100,000 pesos, paano nyo ba palalaguin yan na pwedeng maging doble yung 100,000 pesos nyo? At bakit ba natin nasabi na potential yung babuyan, ayan ngayong 2022, bilang isang negosyo na pwedeng kumita kahit panahon ng pandemic, panahon ng ASF. So, eto guys, yung 100,000 ninyo, pwedeng maging madagdagan guys ng another 134,000. Ibig sabihin, yung 100k mo, pwedeng kumita ng 130% after 1 year. So, napakalaki ng potential guys sa negosyo ng pagbababuyan. At marami yung hindi nakakaalam o ayaw nilang subukan kasi unang-una magastos, mahirap, matrabaho, mag-alaga ng baboy. Ayan. So, minsan malulugi ka at minsan kikita ka. Kaya kailangan balansehin mo, timingan mo at syempre palakihin mo ng maganda yung baboy. Sa baboyan guys, kailangan ng tamang diskarte. Hindi basta may baboy ka, ibebenta mo na lang ng ganito. Kailangan may sapat na kaalaman ka kung paano mo pakakainin yung baboy mo, tamang pagpapakain sa baboy, tamang pag-aalaga para lumaki sila dun sa target weight mo. Huwag mong ibenta yung baboy mo kung wala pa sa target weight or kung alam mong hindi ka kikita dahil mababa yung presyo sa merkado.
May iba't ibang technique, kaalaman o ideas na dapat nyong matutunan kung kailan nyo dapat ibenta yung baboy, paano nyo siya ibibenta kapag ganito yung price, mababa yung presyo. So may mga vlogs ako guys, panoorin nyo na lang yung mga old videos ko. Makakatulong yan sa inyo para matutunan nyo yung tamang diskarte sa pagbenta ng baboy para kumita kayo at hindi kayo malugi. Eto guys, 2022 is coming. Babuyan, potential na negosyo kahit panahon ng ASF, panahon ng pandemic. Kasi nga guys, yung pork supply dito sa Pilipinas kulang pa rin. Ayan, napakarami ng mga biyahero galing sa ibang lugar pumupunta pa sa malalayong lugar katulad dito sa probinsya natin kahit sulok-sulok na to guys, napakaraming bundok na dito pero talaga namang bumabiyahe pa dito para makakuha ng medyo mas mababang presyo ng baboy at ibebenta nila sa Manila o sa kalapit na lugar dyan malapit sa NCR katulad ng mga Bulacan, katulad ng mga Batangas. Ayan. Batangas marami ng supply dyan, marami ng mga commercial hog raiser dyan pero talaga namang pinukulang pa ng supply. So nandito tayo guys sa Bicol, ayan. At nakikita natin kulang pa rin talaga yung supply. Napakarami natin, naiikot natin yung 29 barangays dito sa ating municipality. Nakikita natin, ang dami mga backyard hog raiser dati na talaga namang tumigil dahil yung natakot sila yung panahon ng ASF, may lagana pa yung ASF. Pero ngayon guys, unti-unti nang nawawala yung takot, pangamba ng mga backyard hog raiser. Kaya ito yung right time para magtulungan tayo at palaguin natin yung industriya ng pagbababoyan para makapag-supply na tayo at magkaroon ng sapat na supply ng mga pork product dito sa ating bansa. Ayan. So, yung pork product talagang in demand kahit panahon ng pandemic, lockdown, walang open na restaurant pero nakita natin yung potential kasi guys sa Facebook pa lang puro mga delivery service yung nandyan. Ibig sabihin guys, open pa rin yung restaurant dahil yung mga by birthday, may mga party, may mga event sa kanilang bahay through ordering sa Facebook. Ayan, dyan sila order. Kaya okay pa rin yung mga food yung mga food products katulad ng halimbawa mga pagkain, mga mga lutong pagkain na related sa mga pork katulad ng mga lechon, ayan, lechon ulo, mga crispy pata, ayan. So, lahat yan guys ino-order na through Facebook. At syempre kahit karne ng baboy ino-order na rin through Facebook guys. Kahit mataas yung presyo ng baboy, talaga namang in demand pa rin guys. Kaya potential na mag-alaga tayo guys. Malaki yung opportunity na pwede tayong kumita ngayong 2022. Pagpapatuloy yung demand ng mga baboy guys sa mga pork products, mga meat products guys. So nakikita natin na magpapatuloy yung demand sa mga pork products kaya okay na magpatuloy. Kung yung sa mga baguhan na gusto magsimula ng negosyo, ito yung right time ngayong 2022. Dahil kapag nag-open lalo etong market natin dahil panahon ng pandemic, so hindi pa ganun ka-open, restricted pa rin, 'di ba? Kahit nasabihin mong walang lockdown pero hindi pa rin talaga nakakagalaw ng gusto yung mga tao. Ayan. So kapag nag-open lalong lalaki yung supply, lalong lalaki yung demand guys. Lalong lalo na kapag nag-open ng mga restaurant, dine-in na guys. So nandoon na yung mga Facebook na mga ordering which is nangyayari na yung mga panahon na to. Plus dagdagan mo pa ng demand sa mga open na mga food restaurant na magbubukas very soon. Ayan. So lalong lalaki yung demand guys. Kaya importante na kung gusto nating magnegosyo ng babuyan, 2022 is the right time. Ito guys, pag-usapan natin magkano ba yung potential na pwedeng kitain kung meron kang 100,000 na pupunan. At paano mo ba paiikutin yan guys? Ayan. 10 baboy guys. 10 baboy, aalagaan mo 3 cycle kasi ang isang taon 12 months. So 4, 8, 12. Kasi ang ibig sabihin, 3 cycle. Ibig sabihin guys, 4 na buwan mong aalagaan yung baboy. Ang gagawin mo guys, kung mayroon kang 100k, bibili ka ng 10 baboy. Kapag lumaki sila after 4 months, ibibenta mo. Bibili ka ulit ng 10 baboy. After 4 months, benta mo. Bili ka ulit ng 10 baboy. After 4 months, benta mo. Kaya 4, 8, 12. Ibig sabihin, 3 beses kang kikita sa loob ng isang taon. At yan yung magiging tubo mo. Ibig sabihin guys, kapag naglagay ako ng pera sa bangko, yung 100k ko,
mahihirapan pa akong patubuin ng 2,500 pesos unless nilagay ko yan sa time deposit. Pero ang hirap pakitain ng kahit 2,500 yung 100k mo. Pero dito sa negosyong baboyan, yung 100k mo pwede pang mapalago at kumita ng another 134,000. Yung 100k mo magiging 234,000. Paano ba yan pwedeng mangyari? Eto guys, ayan. So, iba't iba yung presyo ng mga baboy sa bawat cycle. Ipagpalagay na ang gagastusin mo sa pag-aalaga ng isang baboy guys ay 10,522 kung wala kang sariling biik. Ibig sabihin, bibili ka ng baboy, bibilihin mo ng 3,500 dahil wala ka namang inahin. At pakakainin mo ng halos 4 na sako guys sa loob ng 4 na buwan. Ibig sabihin, gusto mo talaga siyang mapalaki. Kaya pwede itong tumimbang ng 90 kilos, pinakamababa na, o pwede pang more than 90 kilos. Dahil kasama na dyan yung mga vitamins na ibabakuna mo. Ayan, ibabakuna mo ng mga kailangang bakuna ng baboy. At syempre yung mga supportang vitamins and minerals na kailangan sa paglaki ng baboy. Kasama na dyan yung pangpurga ng mga baboy. Eto guys, ang 10,522 ang halos magagastos mo sa isang baboy. So, ibig sabihin, 105,000 ang magagastos mo sa 10 baboy. Eto guys, yung 105,000 mo, pwedeng kumita ng another 134,340. Kaya, end of the year, pwedeng umabot ng 139,560 yung pera mo. 239,560 ang pwedeng abutin ng 105,000 mo. Ibig sabihin guys, more than 100% ang possible na kitain mo sa negosyo ng pagbabukuyan. Basta maging maganda yung presyuhan ng baboy sa inyong lugar. Ito guys, per cycle, meron kang 90 kilos na baboy, 10 heads na baboy. Ayan, equals 900 kilos. 170 per kilo ang bilihan ng baboy. Kaya 153,000 minus na gastos mo sa pagpapalaki. 105,000 na puhunan mo. Ayan, kaya 47,780 ang tubo mo sa isang cycle. Sa ikalawang cycle naman guys, after 4 months, bumili ka ulit ng 10 baboy na palaki mo ng 90 kilos bawat isa. Bumaba yung price ng baboy, live weight, 150 per kilo na lang. Kaya mabibenta mo sila 135,000 minus 105,000, 29,780 lang yung tubo mo. Ayan. Sa third cycle naman guys, ayan, 90 kilos, 10 heads na baboy times 180 per kilo kasi October, November, December, mataas na naman yung presyuhan ng baboy guys. Ayan. Umabot na ng 180 per kilo live weight, buhay na baboy. Kaya mabibenta mo 162,000 minus 105,000, tubo ka ng 56,780. Kapag per cycle, 47,000. Second cycle, 29,000. Third cycle, 56,000. Kapag pinagsama-sama mo yan, 134,000. Yung puhunan mo guys na 105,220. Yun pa rin yung gagamitin mo sa second cycle at sa third cycle. Ayun. So, ibig sabihin yung 105,000 mo na puhunan, kayang kumita niya ng 134,340. Kaya yung 105,000 mo, magiging 239,560. So, yun guys yung senaryo na gusto nating ipakita sa inyo. Merong mga konting pagbaba sa presyo ng mga baboy at maaaring mag-adjust yung pwede mong kitain. Pero guys, ang masasabi ko lang, ilagay mo yung 105,000 mo sa bangko. Kikita ba yun ng pwedeng umabot ng 50,000? Mahihirapan kang sabihin sa sarili mo na yung 100,000 mo pwedeng kumita ng 10% sa bangko sa loob ng isang taon. 100,000 mo, hindi yan kikita ng 10,000 pesos kapag nilagay mo sa bangko. Kaya guys, importante, sang-ayon ako na dapat mailagay natin yung pera natin sa bangko para safe, lalong-lalo na ngayon panahon ng mga bagyuhan, kaysa ilagay mo mamaya, maanod pa, ilagay mo sa bangko, itabi mo lang.
para maging safe siya. Pero gamitin mo para sa negosyo mo. Katulad ng ginagawa natin guys, yung pera natin nakalagay sa bangko kapag hindi natin kailangan. Pero sa oras na kailangan natin sila at nag-i-invest na tayo sa mga negosyo, kinukuha natin at yun yung ginagamit natin sa mga negosyo. Ganun yung gawin nyo guys, paikutin nyo yung pera nyo at huwag nyong patulugin ng dire-diretso buong isang taon sa mga financial institution. Ayan. Huwag nyo ring ilagak sa mga 5-6, mga pautang dahil napakahirap ng panahon ngayon. Napakaraming tao nagipit. Ayan. Mahirap maningil. So, importante guys na kung magninegosyo kayo, pag-aralan ninyo at pasukin ninyo, paghirapan ninyo, pagsumikapan ninyo. Tayo guys, nagsimula tayo sa napakaliit na baboyan, napakaliit na numero, pa isa-isang baboy. Ngayon, medyo dumadami na yung mga baboy natin guys. Ayan. At maraming salamat sa inyo dahil lagi kayong nanonood ng ating YouTube channel at syempre nakakatulong yan para palaguin natin yung negosyo natin. Ang sa akin lang guys, ngayong 2022, pagbababoyan isa sa mga potential na negosyo na talaga namang napakalaki ng potential na pwede kayong kumita. Basta paghirapan nyo, pagsumikapan ninyo at ipagdasal ninyo na maging maayos, maging maganda ang inyong negosyo. Ayan, laging safety first guys. Ayan, at syempre lagi kayong magdasal. Ito po si Kabady Moko, basta usapang negosyo ng pagbababoyan. Dito na kayo guys sa ating YouTube channel. Marami kayong matututunan kahit sa mga old videos ko. Ayan, i-search nyo na lang magkano ba yung puhunan natin na dapat gamitin sa negosyo ng pagbababoyan. So maraming nagsasabi na paiba-iba yung presyo ng baboy. Syempre guys, talagang nangyayari yan at talagang yan yung regular na senaryo na ngayon. Hindi katulad dati na kapag sinabi nila ganitong buwan, mataas na yung presyo. Ngayon guys, pataas, baba, taas, baba. Kaya importante guys na marunong tayong dumiskarte. Kung mataas ang presyo, go tayo, magbenta tayo ng baboy. Kung mababang presyo, ano ba yung dapat natin gawin para hindi tayo malugi at kumita rin tayo kahit mababa yung presyo ng bentahan, bilihan ng baboy, buhay na baboy sa merkado. May mga vlogs ako tungkol dyan guys, panoorin nyo na lang para matutunan nyo kung ano ang tamang diskarte at hindi kayo malugi. Ayan, ito po si Kabady Moko. Maraming salamat. Happy 2022. Sabay-sabay tayo, sama-sama tayo sa biyahe ng pag-asenso. Ayan guys, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!